The Lord, hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord, for he is good and his mercy endureth forever. Hallelujah. We give the highest praise, glory, honor, and majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, the mighty God, the everlasting Father, the one true God, our dearest Jesus. Amen. Shout hallelujah. There's power in the name of Jesus. There's healing in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Hallelujah. Jesus is the reason why we are here. Amen. For there is none other name given among men whereby we must be saved but by the name of Jesus. Amen. Let us clap our hands unto the Lord. Hallelujah. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Hallelujah. Let us thank the Lord and pray. Hallelujah. We thank you, Father God. We come to the throne of grace, leading praise the Lord, Pastor. We thank you for 49 years of blessings, of miracles, signs, and wonders, Father. You are faithful, oh God. Thank you for healing us. Thank you for your sweet, holy presence. Hallelujah. We feel your love, your mercy, and grace. And as we listen to your holy word, Father, leading prayers of our beloved pastor, your end-time prophet, we beseech thee, O God, anoint the message of salvation. Make us understand your holy word. Help me bring forth your message with your love and power, O God. Remove doubts and unbeliefs. Bind the power of darkness. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Everybody say amen. God bless you. You may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. We're so much blessed, Paul, to see all of you once again here in Quirino Grandstand, Luneta Park, Manila. Before anything else, I want to greet our beloved Honorable Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet of God, and we cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. The Bible says in 1 Thessalonians 5:12 and 13, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Hebrews 13:7 in the New Testament, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Amen. Kaya nandun ang ating palagiang pinapaalala sa lahat ng mga kapatiran kung sino ang nanguna, nanalangin, nag-ayuno para sa ating kaligtasan, ating mga magulang sa mahal na Panginoon, our beloved parents in the Lord. Hallelujah. We always remember and cherish the precious memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Amen. The Bible says, Psalms 112:6, surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. Amen. Hallelujah. Tunay na pagpapala ng ating dakilang Diyos. I want to give honor to my elder sisters, beloved Ate Peach, beloved Minister June, beloved Ate Ted. Welcome back from Indiana. And Minister Luke Smith. Hallelujah. And welcome and happy birthday, beloved Ate P and my wife Tin. Happy birthday. Praise the Lord. Hallelujah. Sa lahat ng aming mga younger siblings, beloved Ate Lai, Kuya Rick, and all our younger siblings and brothers-in-law, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Amen. Yung mga taga Bicol, kagabi pa nandito na. Talagang mas nauna pa sila kaysa sa taga Maynila. Mas na overnight, nandito na sila mga minamahal para ating makasama sa ating selebrasyon ng 49th church anniversary. We greet also my children in the States, in Houston, Texas, in California, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Hindi na natin maisa-isa buong mundo, mga minamahal, sa lahat ng kontinente, sa buong daigdig, sa Estados Unidos, sa Canada, sa Europa, sa gitnang silangan, sa Asia, Australia, New Zealand, lahat ng mga kapatiran na nanonood ngayon, mga webcast viewers
Our loving God bless you all po, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. We are beyond blessed. Amen. We thank God for His faithfulness to this church for 49 years. Nagsimula ang banal na gawain dito, nagkukrusada, maliliit pa kami, mga minamahal. Para sa mga hindi nakakaalam, back in 1992, there was a drought. Nagpatawag ng press conference ang ating mahal na pastor, my beloved father. He was calling all the leaders of all the religion na magpaligsahan, manalangin, magayuno para umulan sa Maynila. Drought that time, mga minamahal. 1992, election year. And May 2, walang dumating na mga leader ng relihiyon, walang tumanggap ng hamon para manalangin na umulan dito sa dako ng Luneta, mga minamahal. Marami pa sa atin ang buhay pa noon, mga bata pa, mga minamahal. Talagang excited ang lahat. May 2, walang dumating. Dito sa dako ng grandstand, Quirino Grandstand, ang sabi ng ating beloved pastor, May 10, extended ng crusade. May 10, mananalangin ako ng ulan. Pumunta kayo dito sa Luneta. May tumanggap ng hamon o wala. Pagdating ng May 10, nandun din si Secretary Fidel Ramos, then Secretary Fidel Ramos. He was running for president at that time. Nakita niya kung ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Kagaya ng krusada na ito, mga minamahal, pumunta ang mahal na pastor dito sa stage, sa harapan. Napakainit. Ano pat biglang dumilim ang paligid. Bumagsak ang malakas na ulan. Hallelujah. Ang ating mahal na pastor ay sugo ng Diyos, ay tao ng Diyos. Ginugugol niya ang kanyang oras sa panalangin araw-araw. Nakita namin, nasaksayan namin kung paano niya minahal ang Diyos. Ganun niya minahal ang kaligtasan ng maraming tao. Ang kanyang panalangin, ang kanyang pag-aayuno, pagsusumikap na sundin ang kalooban ng Diyos ay para sa ating lahat. Makita natin na kumilos ang Diyos. Kanina lamang, mga minamahal, ilan ang binautismuhan dito ang pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga hindi naglalakad for so many years after baptism in Jesus' name, there's healing in the name of Jesus. Sila'y lumbakad, naglakad, mga minamahal. Pagpapatunay lamang na ang nakasulat sa banal na kasulatan ay katotohanan. Ito'y totoong-totoo, hindi kathang-isip ng tao. Mga minamahal, this is not fable. Hindi gawa-gawa, mga minamahal. Tunay na mga himala na ginawa ng Diyos, mahal na Panginoong Jesucristo, nang siya'y nasa lupa. Siya'y nagpaggaling ng maraming may karamdaman, mga pilay, pinalakad, mga bulag, pinadilat. Mga bingi, pinarinig. Kanina nagpatotoo ang bingi, dating bingi, pinadinig ng mahal na Panginoon. Without medical intervention. Himala galing sa Diyos. Bunga ng panalangin ng pag-aayunong sabi ng Biblia, hindi gagaling mga karamdaman kung hindi nananalangin, kung hindi nag-aayuno ang kanyang mga linangisan. Amen. Ang mga tao ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos, ang mga mangangaral ng Diyos, hindi kung ano-ano ang inaatupag, mga minamahal. Na buhay sa daigdig, na iiwanan lang naman natin, mga minamahal. Narito upang mangaral ng salita ng Diyos sapagkat may langit na naghihintay sa bawat maglilingkod. Sa bawat maglilingkod sa Diyos, mananampalataya ng taos-puso, mga minamahal. Kaya tayo mismo, mga saksi, tunay na saksi ng Diyos. Tayo mismo naranasan natin ang mga himalangan. Palagi nating pinapaalala. Taon-taon dito, nagsasama-sama tayo, hindi man lahat makapunta sapagkat nasa iba yung dagat ang ilan. Ang ilang milyong mga kapatiran nasa Visayas, nasa Mindanao, nasa iba't ibang bansa, mga minamahal. Kaya wag natin kalimutan yung darating na 50th anniversary next year. God willing, by Feb 9, beloved Ate P, dito po sa lugar ng Luneta, mga minamahal. Hallelujah, palakpakan natin ating dakilang Diyos sa buhay. Patuloy na lumalaganap ang dakilang iglesia na tinatag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang sa Pilipinas. Ito'y na-establish back in February 14, 1975.
ang mahal na pastor, ang ating beloved assistant pastor. Sila nagsimula ng gawain ng aking mga minamahal na mga kapatid noon, mga minamahal. Ako, 4 months before ako ipanganak, nung na-establish ang banal na iglesia. Hindi may itatagong edad. Ngayon ba'y apo na tayo? Mga minamahal, 3 na ang aming apo. I want to greet Senator Mark and Congresswoman Camille Villar, hallelujah, for gracing the event. We thank you for coming, hallelujah, and we're so blessed to have leaders like you here in the Philippines. Talagang pinagpala tayong lubos ng Diyos na merong mga leader na may takot sa Diyos, na talagang gumaganap na kanilang mga tungkulin, amen. Hallelujah, kagaya ng ginawa ni President, then Secretary Fidel Ramos, siya'y nagbigay pugay sa lingkod ng Diyos sa gawain ng mahal na Panginoon. Siya'y pinagtagumpay ng mahal na Panginoon, naging presidente for 6 years, for 6 long years, na pinagpala din naman ang ating bansa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. So in the Old Testament, ang kwento ni Moses, siya isang mahalagang figure in Judaism, in Christianity and Islam. Ito ay tungkol sa isang sanggol na Hebreo na iniligtas mula sa utos ng paraon ng Pharaoh ng Egypt, na patay ng lahat ng sanggol na lalaking Hebreo sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya sa isang basket sa ilog sa River Nile. Siya iniligtas, mga minamahal. Lumaki siya bilang isang prinsipe ng Ehipsyo sapagkat inampun siya ng prinsesa ng Egypt at tumakas patungong Midian. Matapos niyang patayin ang isang Ehipsyo na umaabuso sa kanyang kababayan, alam niya na ang kanyang kalagayan ay isang Hebreo, mga minamahal. So sa kalaunan, ipinag-utos ng Diyos na palayain niya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipsyo. Si Moses kasama ni Aaron ay nanguna sa paglabas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Matapos magpadala ang Diyos ng 10 salot, kabilang ang kamatayan ng mga panganay ng Ehipsyo, sila ay nakatakas sa Ehipto, mga minamahal. Hinati niya ang dagat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon upang makatawid ang mga Israelita sa pulang dagat na yan. Yan po ay may mga ebidensya ngayon sa Israel. May mga gumawa ng mga pagsusuri, nakita nila yung mga chariots sa ilalim ng dagat, mga minamahal. Totoo ang banal na kasulatan. Hallelujah. Tinanggap ni Moses ang 10 utos sa bundok ng Sinai at inakay ang mga Israelita sa loob ng 40 taon. Amen. Ngunit hindi siya pinayagan ng Diyos pumasok sa lupang pangako. Namatay siya na natanaw lamang ito, mga minamahal. Ang kanyang pamana bilang propeta, pinuno at tagapagbigay ng batas ay nananatiling mahalaga sa bayan ng Diyos hanggang sa mga oras na ito. Na pati tayo inabot, mga minamahal. Ang ating banal na kasulatan, luma at bagong tipan, all the New Testament, yun ang ating ginagamit sa banal na gawain ng Diyos. Ang nagtalaga kay Moses, ang mahal na Panginoon, ang Diyos mismo, na lumikha ng langit at lupa. There was no institution then, no religious order that ordained Moses. It was God Himself that led Moses to do His work on earth. Amen. Just like Moses, the man of God, our beloved pastor, evangelist Wildes Almeida. Amen. He heed God's calling. He answered God's calling. They heed the high calling of God to lead God's people out from the bondage of sin. Punong-puno tayo ng kasalanan noon, mga minamahal. Hindi natin alam na dapat pala nating sundin ang kalooban ng Diyos. Ang mga pinag-uutos ng Diyos. Noong unang panahon, 10 utos ang ibinaba sa mga Israelita. Hindi pa masunod, mga minamahal. Hallelujah. So lahat ng ipinag-utos sa atin ng mga magulang natin sa mahal na Panginoon, lahat yun para sa ating ikabubuti. Amen.
Nung tayo'y sumunod sa kalooban ng Diyos, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, sapagkat paano ka makakapasok sa kaharian ng Diyos? You must be born again. Amen. John 3, kindly po. Praise the Lord. The book of John chapter 3, from verse 3 and the following. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dito po sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanatang 3, talatang 3. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tayo ipanganak na muli, ay hindi siya makakita sa kaharian ng Diyos. Amen. You must be born again. Yun ang nakasulat sa Biblia. Hindi na marami pang kung ano-anong kuskus, kung ano-anong mga iniimbento ng tao para mapaniwala sa salita ng Diyos. Plain and simple, ye must be born again if you want to enter the kingdom of heaven. Amen. So our beloved parents of the Lord, they remain steadfast, unwavering in their faith, despite of hardships. Sa kabila ng kawalan, nung sila nagsimula, persecution left and right, mga minama, long hours of prayers, long days of fasting for the salvation of others. We are so much blessed to have a pastor like our beloved pastor, the Bible says, Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Amen. Hallelujah. He is after God's heart, galing sa puso ng ating Diyos, ang ating magulang sa mahalapon. Kaya naranasan natin ang himala ng Diyos, ang katugunan sa ating mga panalangin. Tayo'y pinagpalang lubos. 88 years old ang ating beloved pastor. Going 89 this June 28. Tayo'y pinagpala sapagkat kasama pa natin ang propeta ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Nakita natin ating mahal na pastor kanina, he may bear the scars of his battle against the enemy 23 years ago. Sa dako ng Hulusulos, ganung kahalaga ang pagpapagalas sa ating kaligtasan, ang pangangaral ng salita ng Diyos na kahit ang kuta ng mga terorista sa dako ng Hulusulo pinuntahan upang ipangaral, ibahagi ang salita ng mahal na Panginoon, upang sila magkaroon din ng kaligtasan. Amen. Hindi para sa mabubuti ang ebanghelyo ng kaligtasan. Ito'y para sa mga masama upang sila'y magbago, para sa mga mayayaman, para sa mga maralita. Amen. Para sa ating lahat, mga minamahal, upang tayo maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So we must remain steadfast. Kung ano itinuro, ipinangaral ng ating mahal na pastor, yun ang ating susundin. Kung iba, kahit ako, kahit kami, mangaral ng ibang ebanghelyo na ipinangaral ng ating mahal na pastor, huwag niyo po kaming pakinggan. Ang 100% pananampalataya na itinuro ng mahal na pastor, yun ang ating pakinggan. Amen. Yun ang ating giya. For 49 years of our lives here in the ministry, lahat pagpapala ay mga minamahal. Puro pakinabang ang paglilingkod sa Diyos. May kapayapaan ka, wala kang iisipin na demonyo na papatay sa iyo. Amen. Lahat pakinabang, kahit kamatayan, pakinabang pag naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Amen. John 3:16 says, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isiman. Kaya tayo'y ginagalugad natin kahit ang mga kabundukan, Luzon, Visayas, Mindanao. Minsan mga 7 ilog tinatawid ng mga workers, mga missionaries ng Jesus Miracle Crusade, inaabot maging ating mga kababayan. Lahat ng lahi, lahat ng mga tribo, mga minamahal, inaabot natin maging sa ibang bansa ngayon, mga minamahal. Nagkahilo-hilo na tayo sa kakabiyahe, mga minamahal. Halos linggo-linggo nag-aeroplano para ipangaral ang totoong salita ng mahal na Panginoon.
Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa sangkatauhan ng Diyos mismo na lumikha ng langit at lupa ay bumaba dito sa lupa, mga minamahal, upang tayo bigyan ng kaligtasan, tubusin sa ating mga kasalanan. Siya ipinako sa krus ng Kalbaryo. Ganun kahalaga ang salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya kung para sa ilan, parang nasisiraan na yata ng bait ng taga-Jesus Miracle Crusade. Pati Abu Sayyaf pinasok. Pati mga masasamang tao pinuntahan. Ang Diyos nga nagkatawang tao, pinako sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Para sa ating kaligtasan, amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, amen. 2 Peter 3:9 says, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us, who are not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Amen. Praise the Lord. 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 9. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng ipinagpalibang ipinalagay ng iba, kundi makapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay mga magsipagsisi. God bless you. Sabi, John 1:10, He was in the world, and the world was made by Him. Sinong creator? Ang Diyos na nagkatawang tao, ang pangalan ay Jesu Cristo. Amen. Our dearest Jesus. 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest, nagkatawang tao in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Praise the Lord. Ilabos ko ng Timoteo, Kabanatang 3, Talata 16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Amen. Palakpakan natin ating dakilang Diyos na buhay. Kaya, hindi nakakapagtaka na ang mga tunay na lingkod ng Diyos, iniiwan na kanilang comfort zone. Amen. Upang sundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Na ipangaral ang magandang balita, ang kaligtasan sa sangkatauhan, na ang buhay natin sa daigdig ay hindi permanente. Lahat ng ating pinaghirapan, lahat yan ay iiwan natin. Nakatakda ang tao sa kamatayan. It is appointed that the man wants to die, but after this, the judgment. Di po ba? Minumulat tayo. May material na bagay. Kailangan natin magtrabaho. Magdala ng pagkain sa hapagkainan. Importante rin yan. Pero mas importante ang salita ng Diyos. Matthew 4, "For man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God." Kaya ako'y lubos na nagagalak na makita ang bawat isa na nakikinig ng salita ng Diyos. For the last 49 years ng ministry ng Jesus Miracle Crusade, narito pa rin nagsusumikap. Pang-ilang henerasyon na tayo, kami pangalawa, ang aming mga apo, pangatlong henerasyon, nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Ipinapangaral ang mabuting balita. Iminumulat tayo na hindi permanente ang buhay sa daigdig. Ang mahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Kilalanin mo ang Diyos. Kaya ganoon na lamang ang kapassionate ng ating mahal na pastor. Ang tunay na mga ngaral ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita. 2 Corinthians 5:13-15, kindly po. For whether we be beside ourselves, it is to God, or whether we be sober, it is for your cause. For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead. 15, and that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Praise the Lord. 2 Korinto, Kapitulo 5, 13 hanggang 15. Sapagkat kung kami
ay maging mga ulol ay para sa Diyos o maging kami mahinahon, ang pag-iisip ay para sa inyo. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. At siya ay namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag na mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Amen. Hallelujah. Mamamatay tao ka even if you are a murderer, you are a thief, even if you are an adulterer. May pag-asa ang bawat isa. May kaligtasan ng bawat isa. Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tatanggap kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Isaiah 1:18 says, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." Amen. If you are sincere, they shall be as wool. Amen. If you are sincere, you must repent. Surrender your life to Jesus Christ. Amen. So 16, wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. At tayo'y tatanggapin ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Kindly po in Tagalog. Dito po sa Isayas, Kabanatang 1:18, balik sa 16. Magsiparito kayo ngayon at tayo magkatuwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay maging maputi na parang niebe. Bagamat maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Mangaghugas kayo, mangaglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng inyong mga mata. Mangagligat kayo sa paggawa ng kasamaan. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi natin fireworks yan. But thank you for the fireworks. Amen. They're celebrating with us. Praise the Lord. So ang sabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Naging pawang bago lahat ng tayo'y tumanggap sa mahal na Panginoon. Isinukan natin ang buhay sa mahal na Panginoon. Nakita namin noon, mga minamahal, magiging mga hold up na lang sa dako ng Araneta Center noong 1983. Nandun ang krusada ng Jesus Miracle Crusade, nasa labas ng Araneta. May dala siyang panaksak. Yung panaksak, may dugo na. Ibig sabihin, nakasaksak na siya. Hold upper to, narinig niya ang salita, ang krusada ng Jesus Miracle Crusade. Siya'y lumapit, tumanggap sa mahal na Panginoon, isinurrender yung kanyang patalim, mga minamahal. Ibinigay niya yung buhay sa mahal na Panginoon. Ang ilan, binaba ang mga baril. Binago ng Diyos sa mga hold-upper, mga hired killers. Sa 1,000 piso, pumapatay ng tao, mga minamahal. Dito, binago ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Babaguhin ang masama mong buhay dati. Amen. Kaya dito nagsama-sama. Nakita natin nagpatuto. Colonel Kapalad kanina. Dati daw siyang berdugo, mga minamahal. Umiiyak. Mga minamahal. Pagpapatunay lang ng pag-ibig ng Diyos ay nasa bawat mananampalataya na tunay na umiibig, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito'y salita ng Diyos. This is the Word of God. The Word of God is true. Amen. Kahit pagbalik-baliktarin mo ang katotohanan ay mananatiling katotohanan. Kahit pagtakpan mo ang katotohanan ay katotohanan pa rin. Mga minamahal. Yun ang ating giya. Ang sabi ng Isaiah 55:10-11, for as the rain cometh down, and the snow from heaven, and return it not thither, but watereth the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall
11. So shall my word be that goeth forth out, amen. Goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Amen. Praise the Lord. Sa aklat ng Isaiah Kapitulo 55, versikulo 10. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kung hindi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinapatubuan ng alaman at nagbibigay ng binhi sa mga nag-aasik at pagkain sa nangangain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang kabuluhan, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsusuguan. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Mapalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya tayo ay labis ang pagpapasalamat sa Diyos. I am always amazed when I hear the testimonies, the miracles, the signs, wonders. Kahit nagkaedad na ako, tumanda na ako, mga minamahal na naririnig ang mga patotoo. It's always amazing when you hear these testimonies. Pumupunta kami sa iba't ibang bansa, may mga churches din na nandun din ang kanilang sipag sa pangangaral ng Diyos. Pero when they hear the testimonies that we have here in this church, sila'y namamangha, mga minamahal. Mga obispo, mga pastor, sa iba't ibang kongregasyon sa buong daigdig, mga minamahal. Hallelujah. How great is our God. Hallelujah, hallelujah. Mamamangha ka sa gawa ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Hindi magiging baliwala, hindi magiging sayang ang sinalita ng Diyos. Amen. Paggagalingin niya ang karamdaman na meron ka kung ikay lalapit sa Diyos, maghihimala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Brother Daniel, last November, he was baptized in Jesus' name. Hindi makalakad. Pwede nating ipakita yung video, mga minamahal. Naka-wheelchair, hindi siya makalakad. Puro scabs from head to foot. Meron siyang psoriasis for so many years in his life. Talagang bilang tao, pag nakita mo, talagang grabe mga minamahal. Binautismohan, dumidikit pa yung mga damit sa kanyang balat. Nandito ba? Ipakita po natin yung video. Dito po sa bandang harapan. Praise the Lord. 3 months ago, yung video na yan, mga minamahal. Brother Daniel, tama po ba, Brother Daniel? Ilang taon niyo pong naranasan yung psoriasis? 4 na taon. May pamilya po kayo? Hiwalay po. Hiniwalayan kayo ng asawa niyo nung nagkaroon kayo ng psoriasis? Opo. Tingnan niyo po yung video. Hindi magsisinungaling. Hindi tayo magsisinungaling dito. Revelation 21:8. Pakibasa po Revelation 21:8. Hindi po gawa-gawa ang mga himala sa Jesus Miracle Crusade. Milyon-milyong tao ang nagpapatotoo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa buong daigdig na kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade, nagpapatunay na sila'y pinagaling ng mahal na Panginoon. Hindi kathang-isip ang aming sinasabi sa inyo. The Bible says, Revelation 21:8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderer and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars. Yun yung kasabihan na liars go to hell.
And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Hindi tayo magsisinungaling, mga minamahal. Siya mismo magpapatotoo. Praise the Lord. Kaya hindi po. Pinakamataas ang puri, pagwawalhati, pagsamba ay para lang po sa ating mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Doble paggalang po ng ating beloved Pastor Wildy E. Almeida. At di rin po malilimutan turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At pagbati ko po sa ating mga beloved children. Mga minamahal, ako po ay nagkaroon ng sakit po, psoriasis. 4 na taon ko po dinadala ang aking sakit po. Naghahanap po ako ng kalunasan, mga minamahal. Kaya kung saan-saan po ako napupunta, mga minamahal. Napupunta po ako sa malalaking simbahan, mga minamahal. Nakapunta po ako ng Antipolo. Nakapunta po ako ng Quiapo, mga minamahal. Nakapunta po ako ng Baclaran, mga minamahal. Pero wala pong kasagutan. Wala po doon ang kasagutan, mga minamahal. Ako po'y hirap na hirap, mga minamahal. Hindi ako makalakad. Hindi ako makatayo. Hindi rin ako makakain. At lalong-lalo na, hirap ako matulog sa gabi. Mga minamahal, kung ako'y mahiga, mga minamahal, akala mo isang estatwa, mga minamahal, nag-iintay na lang ako ng kamatayan, mga minamahal. Kung minsan, sumasagi sa isip ko na tumalon na lang sa overpass para hindi ko na maanuhan ang sakit ng aking nararamdaman, mga minamahal. Hirap tumayo, hirap kumain, hirap din maglakad, mga minamahal. Pero nung dumating po ng isang araw, mga minamahal, meron po sa akin ng pakilala, Jesus Miracle to say International Ministry. Hallelujah. Kapatiran daw po siya, mga minamahal. Niyaya niya po ako, minamahal. Ang sabi mo sa akin, sumama ka sa banal na gawain at doon pagagalingin ka. Musicians. Mga minamahal, hindi na po ako nagtanong, hindi na po ako nag-isip, mga minamahal. Dahil ang sakit ko ay malala na, mga minamahal. Mga minamahal, inalalayan niya po ako. Tumayo, inalalayan niya rin po ako. Maglakad at inalalayan niya rin po ako. Bumaba ng overpass, mga minamahal. Dahil po ako, hirap na hirap maglakad, hirap tumayo, mga minamahal. Mga minamahal, kung ako dati maglakad, mga minamahal, ganun po ako maglakad. Mga minamahal, napakahirap ng aking dinadala, mga minamahal. Nung ako naman binaba, inalalayan pababa ng overpass, mga minamahal. So sumakay po kami ng jeep, mga minamahal. Ang pasaheros po ng jeep, nagbabaan, mga minamahal. Na sobrang amoy ng aking katawan, mga minamahal. Hindi kaya, mga minamahal. Kaya po kami napilitan din bumaba, mga minamahal. Sumakay na lang po kami. Pinakausapan po ng ating mga kapatiran. Ang taxi, mga minamahal. Patungo po sa Olavarez Gym, Sukat, Paranaque, mga minamahal. Mga minamahal, ang bigat, ang sakit ng aking nararamdaman. Sa araw na yon, mga minamahal, pagdating po sa Olivares Gym, dahan-dahan po ako binaba sa sasakyan at dahan-dahan din po ako inalalayan po paloob ng gym, mga minamahal. At pagdating naman po doon, dahan-dahan din po ako isinakay. Dahan-dahan din po ako inupo sa upuan, mga minamahal. Habang po ako nag-iintay ng bautismo, mga minamahal. Sa tuwing po kayo magsisiyar, binubuhat na lang po ako ng ating mga kapatiran patungo po sa CR, mga minamahal. Dahil hindi po talaga ako makapaglakad, hindi ako makatayo, hirap na hirap ang aking katawan, mga minamahal. Ilang ulit din po ako binuhat at hindi po nagtagal, binigyan po ko ng wheelchair, mga minamahal. Mga minamahal, ang bigat, ang sakit ng aking nararamdaman. Ngunit mga minamahal, dumating po ang oras ng bautismo, mga minamahal. Nung tinatanggap ko po ang bautismo sa tubig,
Sa ngalan po ng Panginoon Jesus, mga minamahal, alam niyo po kung anong nararamdaman ko, mga minamahal. Gumaan po ang aking naramdaman. Hallelujah! Sumigla, mga minamahal. At nakapaglakad na rin po ko, unti-unti, Hallelujah! mga minamahal. Kahit ako'y hirap maglakad, kahit hirap pa ako tumayo, mga minamahal, pinipilit ko dumalo 3 beses sa 1 linggo, mga minamahal. Mga minamahal, tuwing po ako'y dumadalo, nagpapanalangin po ako, humihingi po ng tawad sa ating mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Mga minamahal, hindi ko alam. Ibinigay na po pala sa akin ang kagalingan, Praise mga the minamahal. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, dear Jesus. Doon po sa dako ng Biamor, mga minamahal, sa Pasay po. Araw po ng Bible study, mga minamahal. Martes, mga minamahal. Ako po'y hirap maglakad, hirap tumayo, mga minamahal. At aking pati niya tiyan, may sugat pa, nagdudugo, mga minamahal. Dugong-dugo, mga minamahal. Ang aking damit, puros na ng dugo, mga minamahal. Habang po nagpupuri, nasa kalagitnaan, mga minamahal. Ako po'y nagsusumango, mga minamahal. Hindi ko po namalayan, hindi ko po anuhan, mga minamahal. Pagdilat po ng aking mga mata, mga minamahal, alam niyo ko, kung ano ang aking naanuhan, nakatayo na po ako ng tuwid, nakapaglakad na po ako ng maayos. Hallelujah! At ang aking pong Praise the Lord. sugat po sa aking tiyan, mga minamahal, bigla pong nanuyo, mga minamahal. Mga minamahal, nagulat na nga lang po ang ating mga kapatiran. Dahil po, sinundo pa po ako nun. Nung hapon na yun, mga minamahal. Okay, God bless Nung you. tanghali na yun, mga minamahal. Pagdating po ng hapon, mga minamahal, ako na mag-isa ang umuwi. Praise the Lord. mga minamahal. Hallelujah. Pagdating po doon, sa banda sa amin, sa Pasay po, Okay, ituloy yan. Hanggang pagpunta niyo po sa Pasay, ano po nangyari? Pag-uwi niyo po. pagdating po, sa Pasay po, mga minamahal, nagtatanong po sila kung ano daw po ang aking pinanggagamot dahil nakakatakbo na po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Ang hagdan daw po ng overpass, dati po, 1 oras ko nilalakad, mga minamahal. Grabe. Pero ngayon, mga minamahal, itinatakbo ko na daw po ang hagdan ng overpass, mga Praise the minamahal. Lord. Hallelujah. Mga minamahal, nagtatanong po sila sa akin Hallelujah. kung ano Hallelujah. daw po ang aking pinanggagamot, kung ano daw po ang aking pinagpupulas na aking katawan, mga minamahal. Nagamot. Mga minamahal, isa lang po ang aking sinabi, wala akong pinagpulas sa aking katawan, wala akong pinanggagamot. Mga minamahal ko, tanging mahal na po Jesus lang po. Hallelujah. Ang aking, Hallelujah. ang nagpapagaling po sa akin, mga minamahal. God bless you po. God bless you. Thank you so much. Mga minamahal, nung nandun kami sa conference sa dako ng Kentucky, mga grupo ng mga Kristiyano, may lagnat, pinagaling, takbuhan sila sa pagpupuri sa Diyos, sa pagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Dito sa atin, psoriasis, pinagaling. Oh. Sanay na kami dyan. Kaya itong pinagaling, pag kami kapatiran, ba't di ka ba gumagaling? Doon nagtataka. Amen. Meron daw tayong kamay para ipalakpak. Papurihan natin. Clap your hands, all you people, and shout unto God. Hallelujah. Praise the Lord. Pinagsasabi natin, pinagmamalaki natin na ang Diyos ay kasama natin. Amen. Sa tuwid-tuwina, Right, amen. sa ating pagpapalakpak, dun pa lang gumagaling na tayo sa ating mga karamdaman, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos for 49 years of signs, wonders, and miracles. Kaya ang mahal na pastor, kahit kamatayan, for to me to live is Christ and to die is gain. Mabuhay ka, mamatay ka, pakinabang kay Kristo Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mark 8:36 says, "For what shall it profit the man if he shall gain the whole world and lose his own soul?" Amen. Napakahalaga ng kaligtasan, mga aming mga minamahal na mga kababayan. Kaya,
Dito, ang salapi puro palabas. Para malaman ng tao na may Diyos. Upang marinig niyo ang tinig na ito, ang mga patotoo, na ang Diyos ay nagpapagaling, naghihimala, hindi lang 2,000 taon na nakakaraan. Hanggang ngayon, for Jesus Christ is the same yesterday, and today, and forever. Amen. Hallelujah. Everybody shout, hallelujah! Pinupuri natin ang ating Diyos na buhay. Ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. We are so much blessed, mga minamahal. We are not surmising. Hindi tayo nagbabakasakali na tayo ay papuntang langit tayo, siguradong sigurado, 100% na papuntang langit. Amen. Ang ating patutunguhan kung patuloy tayong maglilingkod na may katapatan sa ating mahal na Panginoon. For God is love. Mahal niya ang lahat. Ayaw niya may mapahamak ni isa, mga minamahal. Kahit gaano pang sama mo, babaguhin ka ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians, malapit na po tayo magtapos. Kindly, musicians and singers. 1 Corinthians 2:4-5. And my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and the power, that your faith should not stand in the wisdom of man. Para daw hindi sumalig ang ating pananampalataya sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 4. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa magitan ng salitang pangikayat ng karunungan, kung hindi sa patutuo ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. O 5, upang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word, but in power. Hindi yung salita ng salita. Wala naman nagbabago, wala kang prueba at ebidensya ng yung pinaglilingkuran ng Diyos ay tunay na Diyos. Kasi nagpapadala din ng kaaway ng Diyos para linlangin ang tao. Pero tayo, hindi na kayang bulagin ng kaaway ng Diyos, ng demonyo, sapagkat tayo mismo naranasan natin ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, ng presensya ng ating dakilang Diyos. Romans 8:9, kindly po, last verse. Praise the Lord. The book of Romans chapter 8, verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Praise the Lord. Ito po sa mga taga-Roma, Kabanatang 8, talatang 9. Datapwat kayo wala sa naman, kundi nasa sa Espiritu. Kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Amen. Amen. Kaya palagian, napakahalaga ng ating pananambahan. Dahil sa ating pag-aawitan dito nalulugod ang Diyos. Gusto ng Diyos na siya'y ating awitan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang ating mga pag-aawitan, nandito raw ang ating kaligtasan, mga minamahal. For so many years na nag-hold tayo ng crusade dito sa Luneta, pagdating ng October, talagang bagyo, mga minamahal. Ang sabi sa balita, 2 bagyo nagsanib. Pero tumirik sa gitna ng dagat. Bakit? Nandito ang Jesus Miracle Crusade. Hallelujah. That was 2010, 2011, mga minamahal. Pag lahat ng mga gagamit dito, biglang magpa-pack up sila. Mga kasunod natin tayo, tuloy-tuloy, mga kapatiran, galing ng norte, ng south. Tuloy-tuloy pa rin yung biyahe. Wala nagtatanong, tuloy ba? Tuloy ba ang krusada? Itinigil ba? Wala po. Dahil alam natin na tuloy ang gawain ng mahal na Panginoon. Bumagyo o hindi bumagyo, tuloy ang gawain ng mahal na Panginoon. Yung mga platform na ginagamit natin, pinapaanod na sa baha dyan, mga minamahal.
Friday set up, buong isang linggo, pinapaanod na nila dahil baha na talaga. Pagdating ng linggo, lahat nakaupo nakakapagpuri sa mahal na Panginoon. Yan ang Diyos na ating tinatawagan, sinasamba. Ibig sabihin, nalulugod ang Diyos sa ating ginagawa. Dugtungan ko yung last verse. Praise the Lord. Mark 16:15 up to 18 says, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned." Ganun lang kasimple ang kaligtasan. "And these signs," mga tanda, "shall follow them that believe in my name," in the name of Jesus. "Shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover." Hallelujah. Balakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo tumayong lahat, mga minamahal. Sa lahat ng mga baguhan na narito, na ngayon lang nakapakinig ng salita ng Diyos, we must repent of our sins. Yan ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na may mapahamak ni isa man. Kundi tayo'y lumapit, magpakumbaba sa lumikha sa atin. Hindi daw natin linikha ang ating sarili, mga minamahal. May Diyos na lumikha sa langit at lupa. May Diyos na lumikha sa atin. Tayo'y linikha ng mahal na Panginoon upang magpuri sa Kanya, matakot sa Kanya, sundin ang Kanyang banal na kalooban. Kung ating susundin, we have peace of mind, peace of the heart. Wala kang iisipin sa kinabukasan. Wala ka nang poproblemahin. Amen. Wala nang depression sapagkat may Diyos kang matatawagan. Praise the Lord. Hallelujah. As we sing this song. Thank you, Jesus. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadahilan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay
Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Hallelujah. Sa lahat ng lumalapit pa mga minamahal na may dalang baguhan, dire-diretso po kayo sa harapan mga minamahal. Huwag natin sayangin ang dakilang pagkakataong ito. Ang lugar na ito ay lugar ng pasyalan mga minamahal. Maraming taong nagpupunta sa lugar na ito. Subalit, ang araw na ito, ang gabing ito ay pinadakila ng ating mahal na Panginoon. Ang lugar ng pasyalan ngayon ay galawang lugar na kaligtasan ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. 34 na taon at 5 buwan na ang lumipas, mga minamahal. 34 years and 5 months ago, merong isang ketong inawala ng pag-asa. Itatapon sa leprosaryo, mga minamahal. Subalit dahil magkakaroon ng kusada sa lugar na ito, nagkaroon ng paanyaya, nakasulat sa bulletin today. Ang ketongin na yan ay nakabasa, mga minamahal. Subalit bago niya mabasa yan, siya iinom ng lason at magpapakamatay. Sapagkat sa kinabukasan, siya ay kukunin at itatapon sa leprosaryo. Subalit bago niya nainom ang lason, bago siya nagpakamatay, nabasa niya ang paanyaya ng ating mahal na Panginoon na nagsasabing, attend Jesus miracle crusade. And that was 34 years and 5 months ago. At naganap, mga minamahal, ang gawain na yan, ang krusada yan sa lugar na ito, dito sa Luneta. Pero bago naganap ang krusada, ang ketongin na yan ay dumalo, mga minamahal, sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa kanyang unang pagdalo, ang kanyang napakinggan ay ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Kaya nung sinabing ang baguhan ay pumunta sa harapan, ang ketongin na yan ay nagmamadali, tumakbo siya sa harapan. Siya ang unang-unang nakating sa harapan. Nang manalangin na, mga minamahal, sa lahat ng may karamdaman, tinanong siya ng isang preacher na nagsabing, ano ang karamdaman mo? Ang sinabi ng ketongin na yan, ketong ang aking karamdaman. Nang siya'y manalangin sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Fel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, naramdaman niyang may nagbago sa kanyang katawan. Hinubad niya ang kanyang jacket, ang kanyang nakita, wala na ang kanyang karamdaman. Hallelujah. Yes, Lord. And that was September 27, 1989. May gaganaping kusada sa lugar na ito. Bago pa ang kusada, ang ketongin na yan ay tinawag na ng ating mahal na Panginoon. At ang ketongin na yan ay walang iba, kundi ako ngayong nakaharap sa inyong harapan, nagsasabing totoong pinagaling ng ating mahal na Panginoon. 34 years and 5 months may bet hanggang rapture. Sa unang pagdalo ko, gumaling ang aking karamdaman, ketong kailanman hindi na ibinalik ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya sinasabi namin ang lugar na ito ay lugar ng pasyalan. Pero sa gabing ito, ginawang lugar ng kaligtasan para sa inyong lahat. Kayo mga baguhan na naghahanap ng kagalingan, naghahanap ng kalutasan ng problema, naghahanap ng kapayapaan ng iyong puso't isipan. Ngayong gabi, uuwi kayong taglay. Ang hinahanap nyo, ibibigay ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Subalit, meron po kayong gagawin. 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang unang reglamento ng kaligtasan ay sinasabing pananampalataya. Dahil sa sanglibutan ito, napakaraming Diyos na sinampalataya ng tao. Subalit sa banal na kasulatan, meron lamang isang Diyos na sinasabi na dapat sampalatayanan ng tao. Diyos na sasambahin, paglilingkuran, sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Diyos na iyong sasampalatayanan, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ang Diyos na lumikha sa iyo, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na tumatawag sa iyo sa gabing ito, sa ang iyong sasampalatayanan, magkakaroon ka ng pananampalataya sa Kanya para ang Diyos ay malulugod sa iyo, walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pangalawang reglamento ng kaligtasan ang sinasabing pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan.
kayo'y nagtatanong, bakit kayo may karamdaman? Bakit kayo nasa kahirapan? Bakit kayo nasa problema? Sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng yan ay bunga ng kasalanan. Kaya ang ikalawang reglamento ay pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan para ang inyong mga kasalanan, mga minamahal, ay mapapatawad. Kaya gagawin nyo ngayon ang ikatlong reglamento ng kaligtasan. Ano ang ikatlong reglamento ng kaligtasan? Ayon sa Gawa 2:38, sinabi ng Apostol Pablo, magagsisi kayo at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Doon pala mapapatawad ang kasalanan. Ang ilan sa inyo ay nabautismohan na as of 8 o'clock this evening. Ang ating nabautismohan ay 151 na kaluluwang dinala ng ating mahal na Panginoon. Kaya kayong lumapit kayo na hindi pa nababautismohan, kailangan nyo ng bautismo para ang kasalanang pagsisisihan nyo ngayon ay mapapatawad. Dahil ang kahulugan ng bautismo ay para mapatawad ang inyong kasalanan. At ang layunin ng bautismo ayon sa Roma Kabanatang 6, talatang 4 at 5 upang kayo ay makalakad sa panibagong buhay. At ang pang-apat na reglamento ng kaligtasan, ang gagawa niyan ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Paggaling nyo, mga minamahal, pag kayo'y nabautismohan na, magpatuloy na kayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpatuloy mula noong 1989. Gumaling ang aking ketong hanggang ngayon, by faith hanggang rapture. Kahit tagyawat, wala nang tumubo sa aking mukha. Hallelujah. Pinagaling akong lubos ng ating mahal na Panginoon. Kaya magpapatuloy kayong maglingkod, dadalo sa ating banal na gawain, saan man kayo probinsya ng galing. Meron tayong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dadalo kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang sabi, yan ay pagsasagawa ng 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang gaganap niya sa inyo, ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang kanyang Santong Espiritu, ibabahagi sa inyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya magkakaroon kayo ng tinatawag na kapangyarihan. Ano kapangyarihan? Unang-una, napatawad ng inyong kasalanan. Pangalawa, dahil napatawad ng inyong kasalanan, gagaling ang inyong karamdaman. Hindi nyo na kailangan ng doktor, gamot, hindi nyo na kailangan maghirap dahil nasa inyo na kapangyarihan. Pangatlo, ang buhay nyo ay magbabago. Mula sa kahirapan, mapapalitan ng kasaganahan. Mula sa kalungkutan, mapapalitan ng kagalakan. Subalit sabi ng Lucas 19:20, huwag mo ikagalak ang mga bagay na yan. Mamaya, uuwi kang magaling ka na. Mamaya, uuwi kang lutas ang problema mo. Mamaya, grabe ang galak lang yung puso. Sabi ng banal na kasulatan, huwag mo yan ikagalak. Ang ikagalak mo, ang pangalan mo, nakasulat sa langit. Ang tawag sa iyo, anak ng Diyos, nakapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi namin ang lugar na ito, na lugar ng pagpasyalan, ngayon ay lugar ng kaligtasan, dahilan at paraan upang kayo'y maging anak ng Diyos na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya isagawa po natin ang ulat ikalawang reglamento. Pakitaas po ang inyong mga kamay. Habang nakayuko ang inyong mga ulo. Yung mga naglalakad pa, huminto po kayo, itaas ang kamay, iyuko ang inyong mga ulo. At pagkatapos nito, yung mga hindi na bautisman, diretso po kayo sa ating baptismal area, magpabautismo po kayo. Ang ating gagawin ngayon, pananampalataya at pagsisisi. Habang nakataas ang inyong kamay at nakayuko ang inyong mga ulo, sundan niyo po ang bawat kataga na ating bibigkasin. Sabihin niyo po, Amang banal sa langit, sa pangalan ni Jesus. Marami pong salamat sa iyong banal na salita na ating napakinggan. Narito po ako, isang makasalanan na lumalapit sa iyo, labis na nagsisisi. Kahabagan mo po ako at patawarin. Ako'y nangangako na maglilingkod sa iyo. Iligtas mo po ako 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, I pray. Amen and amen. Panatiling nakataas yung mga kamay, kami po'y manalangin para sa inyo.
Opo, sa kinat mapagpalamang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Diyos na malayad sa pagkagalit, sa galan, sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Lord Evangelist, Well, the Almeida, End Time Prophet, Lord God. Maraming salamat po sa mga kalwang dinamo sa to ng biyaya sa gabing ito. Dalangin po namin, Lord God, ito luwa ang simulain ng kanilang maningas at mabungang paglilingkod sa iyo. Dalangin po namin sa kanilang buhay, pahintulutan mo, magalapang apat na reglamento na kaligtasan, mahal na Panginoon. Pumasok ka sa kanilang pusong marami sa kasalanan, hugasan mo ng iyong wala na dugo, mahal na Panginoon, patawarin mo sila, iligtas mo sila sa buka ng kalmarma sa buhay, at sa aklat ng langit sa kalingitan, isulat mo po ang kanilang mga pangalan, sa pangalan ni Jesus, we pray, amen and amen. Baba ang mga kamay. Ang ating isinagawa ay ulat ikalawang reglamento ng kaligtasan, pananampalataya at pagsisisi. Mga hindi pa nababautismuhan, nandito po ang ating baptismal area. I-guide ng ating mga beloved choir members, huwag po kayong uuwing hindi nababautismuhan para hindi masayang ang gabing ito. Para pag nabautismuhan kayo, kagaya ng mga kaninang nabautismuhan na nasa wheelchair na ngayon ay naglalakad na, kayo rin naman ay uuwing taglay ang kagalingan mula sa ating mahal na Panginoon. At lahat na nabautismuhan, magpapatuloy kayong maglingkod sa ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Tayo po'y manalangin sa inyong pangailangan, ating beloved ordained preacher, beloved Landing Manalang, para po sa ating panalangin sa lahat ng may mga pangailangan. Hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Taas natin ating mga kamay, maminamahal ng mga kapatiran, lahat na narito sa ating harapan ng mga baguhan at nandiyan sa gitna hanggang sa likuran. Tayo lahat ay may pangangailangan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pagtaas ng ating mga kamay, ipaabot natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunang panalangin ating malapastor, Evangelista Wildes Rada Almeida. Sa di makakalimutang turo at aral ng ating beloved Mama Dear Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Ang pananampalataya sa Diyos ay merong magagawa. Dahil tayo maniwala, manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating mga pangangailangan, merong tugon ng Diyos. Merong tugon ng Diyos. Hallelujah! Sa pangunang panalangin ng ating mga pastor at ngayong mga beloved Almeida children, sa ating mga beloved ministers, sa napakinggan natin mensahe ng ating beloved minister, Wildy James Almeida, sa napakinggan natin na salita ng Diyos, 49 years na, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Tayo natin magkaroon pagkakaisang panalangin. Magsisi ang bawat narito ng mga anak ng Diyos at sa mga baguhan. Mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang panalangin ng aming mga pastor, na yung huling propeta sa aming kapanahunan, ay yung kapangyarihan ay di nagbabago, mahal na Panginoon. Ikaw ay Diyos sa mga pangyarihang nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Ikaw ang Diyos na naghihimala. Ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng kasalanan. Mahal na Panginoon, narito kami. Merong mga pangangailangan sa iyo sa oras na ito. Mahal na Panginoon, kapagan mo kami. Abutin mo ang bawat isa na narito. Mahal na Panginoon, nakataas ang aming mga kamay. Abutin mo kami, mahal na Panginoon. Kapagan mo kami. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat sa ating mga ulo. They shall less and the sick shall recover. Dahil lahat,
manampalataya sa Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapago ng buhay ng tao. Lahat tayo manalangin, mapagpala Diyos sa mabanal sa pangalan pinakababanal na Jesus. Malapay kung paano manalagawa ito na pinangangunang tunay na lingkod mo, malapay doon. Aming mga pastor, Evangelista Wildis Rana Almeda. Aming binabit Mama Dearest Pastor Lila Cobol Almeda. Nakita namin, nasaksihan namin, ang maraming kapangyarihan na ginawa mo, mga Panginoon. Kaya sa oras na ito, kung paano umabot na 49 years, ang panalagawa ito. At sa oras na ito, para sa mga baguhan, sa lahat ng mga anak mo na narito, mga viewers mo na Panginoon, abutin mo sila, pagimanan mo sila, sa pangalan ni Jesus. Demonyo ng mga sakit, malis ka sa mga anak ng Diyos. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, pagkabakla, pagkatumboy, malis sa pangalan ni Jesus. At ng kasalanan, malis sa pangalan ni Jesus. Cast out! Cast out blindness, cast out! Stomach trouble, cancer. Spirit of paralysis, cast out! Spirit of sicknesses, cast out! Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. There's healing in the name of Jesus. Blessing in the name of Jesus. Salvation in the name of Jesus. Lahat tayo, magtaas ang ating mga banal na kamay. Lahat ng anak ng Diyos na narito, magtaas ang ating mga banal na kamay. Lahat tayo malayang sisigaw. Taas ang ating mga kamay. Sigaw natin ang Hallelujah, Praise the Lord 3 beses. Kasama ng ating pagtalon as a token of love and faith to the rich Jesus. Taas ang 2 kamay. Pag isa lang, baka hindi ka pa lubusang pagalingin. 2 kamay! Lahat tayo sabay-sabay. Sigaw. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, dearest Jesus. Thank you, dearest Jesus. Sabihin natin lahat, I love you, Jesus! Isa pa, I love you, dearest Jesus! Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Palakpak na may buhay! Palakpak ng 49 years! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng mga anak ng Diyos na narito na pinagpala, palakpakan natin ang malabay noon sa pinat, I love you, Jesus! Thank you, dearest Jesus. Magaling na ako sa pangalan ni Jesus. Magbabagong buhay na ako sa pangalan ni Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, mga minamahal na mga kapatiran, mga viewers. Patuloy natin ang pakinggan, mga baguhan. Magpabautismo po kayo upang ganap na tayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Happy 49 years para sa ating mga pastor, the end-time prophet of loving God, the man of God, mga pastor! We love you so much, mga pastor! Kundi dahil sa inyong mga panalangin, wala kami dito. Ang lahat na narito, milyong miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa buong mundo. Kung wala kayo dyan, mga pastor, walang aming kaligtasan. Pero salamat sa Diyos, ang panalangin ng tao matuwid, pinakikinggan ng Diyos.
We love you so much, Mala Pastor. At sa ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kuman Almeda, mga beloved Almeda children, mula sa panganay hanggang sa bunso, sa ating mga beloved ministers, sa mga manugang, mga beloved ministers, sa mga apo, sa mga great-grandchildren, kami pinagpapaabot ng belated happy birthday din sa ating beloved Peach, sa beloved Ten, happy birthday din. Sa lahat ng anak ng Diyos, palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ang pagpapasalamat at pagpupuri para sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa ating announcement, Amen. At the beloved Dr. Rick Alarcon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.